So, the title of our message this morning is The Promised Messiah, ang ipinangakong tagapagligtas. So, makikita po natin, no, mga kapatid, na dito sa ating Isaiah chapter 9 verse 6. At makikita rin natin dito sa likod, sa ating backdrop. Basahin nga po natin sa wikang English yung verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, isa po yan mga kapatid sa pinaka-sentro ng Biblia. Okay? So, ano ba ang background ng Isaiah chapter 9 verse 6? So, basahin nga po natin yung background. Yung malilinaw ang mata. Sige po, 1, 2, 3, go. Ang aklat ni Isaias ay sinulat noong panahon ng matinding kaguluhan sa Juda. Ang kaharian ng Israel sa Hilaga ay nahaharap sa pananakop ng Assyria at ang kaharian ng Juda ay nasa krisis ng pamumuno. Sa gitna ng kaguluhan, si Propeta Isaias ay nagbigay ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng hula tungkol sa pagdating ng isang Mesiyas. Sa Isaias 9:6, ipinahayag niya ang darating na tagapagligtas na magdadala ng kapayapaan at katarungan. Ang anak na ipinanganak ay simbolo ng isang banal na regalo mula sa Diyos na magtataglay ng mga titulong tulad ng kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Ang pahayag na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa panahong iyon na maghintay ng may pananampalataya para sa katuparan ng plano ng Diyos. Ang talatang ito ay makikita sa konteksto ng hula tungkol sa liwanag sa gitna ng kadiliman na tumutukoy sa darating na kaharian ng Diyos na magdadala ng pag-asa sa mga taong naliligaw at nawawalan ng pag-asa. So yan po yung konteksto ng Isaias Kapitulo 9. At dyan po hango yung talatang 6. So, makikita po natin na ano bang pinaghugutan ng talatang 6 na magulo sa Juda, magulo po sa Israel. Kasi itong Assyria na kinubkob ang northern part ng Israel at ito malapit na rin kubkubin yung southern part, ito po yung Juda. So, kaya po dahil magulo yung isip nila, magulo yung kanilang kapaligiran, itong si Propeta Isaias nagbigay ng isang propesiya. Parang sinasabi ni Propeta Isaias na matatapos din lahat ng kaguluhan na ito. At merong darating na Mesiyas na magiging tagapagligtas ninyo. So mga kapatid, ano ba yung mga bagay na dapat nating matutunan patungkol po dito sa ipinangakong tagapagligtas? Number 1, Wonderful Counselor. Ito pong batang ito na ipapanganak, ang sabi ni Isaias, ay tatawaging Wonderful Counselor sa Tagalog, kahanga-hangang tagapayo. Anong gustong ituro sa atin? The key lesson is, Jesus is this person, He guides us, ginagabayan tayo. Christ provides perfect wisdom and direction for life's challenges. So si Kristo po ang nagbibigay sa atin ng direksyon, ng gabay para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay. In personal application, ang sabi diyan, seek Christ's counsel or advice through prayer and Bible meditation when making decisions or facing confusion, anxieties, and worries. So ano po ibig sabihin nito? Kapag ka daw tayo ay nasa gitna ng matitinding mga problema, mga pagsubok, mga kalituhan, mga kabagabagan, mga sabihin natin, mga alalahanin, lumapit tayo sa Panginoon. Because our God, Jesus Christ, is Wonderful Counselor. Naiintindihan ng Panginoon yung pinagdadaanan natin. Naintindihan niyo ba? Alam ni Lord kung gaano kabigat yung problemang tinatahak mo ngayon. Alam ng Panginoon kung gaano kasalimuot yung napasukan mong mga problema. Alam ni Lord kung gaano kabigat yung problema mo sa asawa mo, yung problema mo sa anak mo. Alam ng Lord kung gaano kalaki yung utang mo. Alam ng Panginoon kung anong kalagayan mong pisikal, kung gaano kabigat yung karamdaman na pinagdaraanan mo, yung problema mo sa business, problema mo sa trabaho, problema mo sa pag-aaral. Alam lahat ni Lord yan.
Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Naunawaan po ninyo, ang problema kasi sa marami, eto ha, sino sa inyo nagpe-Facebook? Ay, bali tanong ko. Sino ang hindi nagpe-Facebook? Yan, siguro para mas kaunti, ano? Ay, so, mas kakaunti. Kasi 9 out of 10 people naka-Facebook. Okay? So, ang nakakalungkot dito, maraming tao, ibinubuga nila yung problema nila sa Facebook. Di ba? Nakikita niyo, doon naglalabas ng sama ng loob. Ginagawang diary yung Facebook. Di ba may mga ganon? Para bang, ano kaya, sa loob-loob ko lang, mabuti na, hindi ko miyembro to. Kung hindi, siguradong napagalitan ko to sa Facebook mismo. Kaya iba sa inyo, napapagalitan ko kayo, di ba? Nagtitrend ako sa inyo. Sabi, ano to? Di ba? Kaya maya-maya, binubura na. Kasi nakakahiya, di ba? Nakakahiya, lalo na nagbabasa ka ng Bible, naturingan kang born again, naturingan kang Christian, naglalabas ka ng sama ng loob sa Facebook. Bakit hindi ka maglabas ng sama ng loob kay Lord? Mapapayuhan ka ba? yung mga imaginary 5,000 friends mo sa Facebook, mapapayuhan ka? Hindi naman, di ba? Pero si Lord, mapapayuhan ka. Because God, Jesus, is our wonderful counselor. Anong nakalagay sa Salmo 34, talatang 18? Basahin natin. Lahat na may problema. 1, 2, 3. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. O hindi ba? Ano ba yung bagbag ang puso? Yung talagang durog ang puso. Di ba? Sabi diyan, malapit ang Panginoon. Sa English, God is near to the broken-hearted. O sino mga broken-hearted dito? Ang sabi ni Lord, the Lord is near to the broken-hearted. And He helps those who are losing hope. Yung mga nawawalan ng pag-asa, ang Panginoon, tinutulungan siya. Naunawaan po natin. Why? Because our God is a wonderful counselor. Kahangahangang tagapayo. Pangalawa, mighty God. Makapangyarihang Diyos. The key lesson is, Jesus strengthens us. Si Jesus, pinapalakas niya tayo. Bakit? Because Jesus is our all-powerful Savior, conquering sin and death. Kung si Jesus nabuhay na muli, ibig sabihin na pagtagumpayan niya yung kapangyarihan ng kasalanan. Yun na yung kamatayan. Kung hindi nabuhay muli si Jesus Christ, ibig sabihin, tinalo siya ng kasalanan. Hindi siya Diyos. Kaya nga, nabuhay siyang muli. In order to prove that He is not just a man, but He is God. Naunawaan po natin. Merong nagsabi sa akin na kakilala ko, Pastor, ako may kakilala ako, namatay pero nabuhay. Nabuhay uli. Sabi, meron namang talaga mga ganun, di ba? Kasi may power daw ng witchcraft, mangkukulam eh. Kaya nung namatay siya, nabuhay uli. Sabi ko, oo nga, nabuhay uli. Pero namatay din. Si Jesus Christ lang, yung nabuhay, at hindi na namatay. Naintindihan niyo ba? So, iba yon. Iba yung namatay na nabuhay na hindi namatay. Kesa yung sa namatay, nabuhay, namatay din. Naintindihan niyo ba? So, because Jesus is not only man, He is also God. Makikita niyo dito, ang sabi diyan, mighty God. Kaya yung ibang mga kaibigan natin, mga kapatid na INC, na hindi naniniwala na Diyos si Kristo, ayaw nila tong verse na to. Iniiwasan nila to. Kasi hindi nila kayang ipaliwanag, bakit nga naman tinawag si Jesus Christ na mighty God? Kung siya ay tao lang. Naintindihan niyo ba? Yung God dito, Elohim eh. Elohim means God. The Hebrew of God is Elohim. Mighty God, Elohim. Hindi ginagamit ang Elohim sa tao. Naintindihan niyo ba? So, ibig sabihin, trust Jesus for victory in life's battles. What are the battles that you are facing right now? Ano ba yung mga gera sa buhay, mga pakikipaglaban nyo sa buhay? Marami tayong, di ba? Marami tayong battles in life eh. Mga problema mo sa asawa, sa trabaho, sa business, sa pag-aaral, sa health, sa sakit. Ang dami eh, di ba? Wala yatang taong walang problema eh. Wala yatang tao na walang pakikibaka sa buhay eh. Kahit yung mga milyonaryo, maraming ang pera yan, marami din problema yan. Di ba? Mas mabuti pa nga yung ibang mahihirap eh. Konti lang problema. Yung mga mayayaman, mas mayaman din sa problema. So, mga kapatid, anong sabi ng Panginoon dito sa Jeremias 32, talatang 17? Sabi ni Jeremiah, basahin nga natin. 1, 2, 3. O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Tingnan mo, sabi ni Propeta Jeremias,
Panginoon, kayo po ang dakilang manlilikha ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nyo, nilikha nyo ang langit at ang lupa. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Ito, tanong ko sa inyo. How many stars do we have in our galaxy? Anong pangalan ng galaxy natin? Ano? Milky Way. Tsokolate yun, di ba? Milky Way. Ang tanong, how many stars do we have in our galaxy? Millions? Billions? Zillions? Zillions. Pag sinabi mong zillions, hindi mo na mabilang. 16 zeros na yata yan. Eh, ang tanong, how many galaxies do we have in the universe? There are millions of galaxies in heaven, in the atmosphere. Ano ibig sabihin yan? Zillions of stars in one galaxy, and then there are millions of galaxies. So, ibig sabihin, sobra, super duper. Hindi mo na kayang bilangin yung mga stars at planets na yan. Naintindihan niyo ba? And God created all of those things. Yung problema mo, in comparison sa ginawa ng Panginoon, isang butil lang yan ng buhangin sa dagat. Naintindihan niyo ba? Kung yung problema mo, isang butil lang ng buhangin sa dagat kumpara sa nilikha ng Diyos, hindi ba kaya ng Diyos tugunan yung problema mo? At sasabihin, Lord, ang bigat po ng problema ko, Lord. Hindi ko po alam kung kaya niyo akong tulungan. Hindi ko po alam, Lord, kung talagang magagawa niyo yung hinihingi ko kasi ang bigat po ng problema ko eh. Pero kung maunawaan mo yung creation ni Lord, iisipin mo, ang liit pala ng problema ko. Kaya ang sabi ni Jeremiah, walang anumang bagay na hindi nyo po maggagawa. Ano bang problema mo? Isipin mo yung kalawakan at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kayang-kaya niyang tugunan yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Amen? Pangatlo, everlasting Father. Ang sabi dito, walang hanggang Ama. Now, we believe in the Trinity, di ba? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin nito na si Jesus Christ, siya rin yung God the Father. Kasi po, one God existing in three persons. Ang sinasabi lang dito na si Jesus Christ, walang hanggang Ama, He represents God the Father who cares for us. Yung relasyon ni Kristo sa atin ay parang isang Ama. Naunawaan po ninyo. So, Christ offers eternal care, compassion, and provision as a loving Father. Okay. So, in personal application, let us rest in Christ's unfailing love. Yung pag-ibig ni Kristo na hindi nagmamaliw. So, let us approach with confidence our loving Father. Do you approach God? Do you approach Him with confidence as your loving Father? Pag lumalapit tayo sa Panginoon, dapat ang pagtawag natin, Father, tulungan niyo po ako. Ama, tulungan niyo po ako. Basahin natin Salmo 103, talatang 13. Basahin po natin. 1, 2, 3. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Naunahan po na yung mga kapatid. So, ano ibig sabihin nito? Kung paano ang Ama ay nahahabag, kung paano yung ating mga ama, okay, considering na yung ama ninyo ay mababait kasi may mga ama talaga ng mga salbahe. So, yung mga ama na mababait. Kumbaga, kung paano ang ama ay nahabag sa kanyang mga anak, ganun din ang paghahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. So, let us approach God as a loving Father. Now, pang-apat, He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. So, the key lesson is, Jesus restores peace. Ibig sabihin, ibinabalik ni Kristo yung kapayapaan. So, Jesus reconciles us to God and offers inner and eternal peace. So, in personal application, the peace of God is a product of peace with God. Ano po ibig sabihin nito? Yung peace of God, yung kapayapaan na galing sa Diyos,
ito ay bunga ng kapayapaan natin na ating nararanasan, yung pakikipagkasundo natin sa Diyos. Bakit po? So, ang mga tao bilang makasalanan, dahil tayo makasalanan, galit ang Diyos sa kasalanan natin. Naunawaan po ninyo. Dahil sa ating mga kasalanan, ito po ang magbubulid sa atin sa impyerno. Ang hahatak sa iyo, ang magpapadala sa iyo sa impyerno, yung mga kasalanan mo. Yung mga kasalanan natin. Ngayon, paano tayo hindi makakarating o mapupunta sa impyerno sa huling panahon? Kapag tayo nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, paano tayo magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, pagbubukas ng ating mga puso, at kilalanin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Kapag ginawa mo yan, patatawarin ka ng Panginoon, magkakaroon ngayon ng kasunduan between you and God. Wala na yung galit ng Diyos sa'yo. Wala na yung kaparusahan ng Diyos sa'yo. Hindi ka na dadalhin sa impyerno sa huling panahon kung hindi sa langit ka na mapupunta. Kung isusuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, pagsisisihan mo yung mga kasalanan mo, you will experience peace with God. Wala nang gera sa pagitan mo at ng Diyos. Wala na yung sumpa ng kasalanan na maghahatak sa iyo sa impyerno. Bakit? Nagkaroon ka na ng peace with God. Ngayon, dahil dyan, meron kang peace with God, makipagkasundo sa Diyos, magkakaroon ka ngayon ng kapayapaan mula sa Diyos. Naunawaan po ninyo? Eto, bakit maraming pamilya magulo? Bakit maraming mag-asawa nagkakahiwalay? Yung iba nga, magkasama sa loob ng isang bahay, pero magkahiwalay ng kwarto. Hindi nag-uusap. Parang aasot pusa. Bakit maraming pamilya wasak? Bakit maraming mag-asawa, nagkakaubusan ng plato, pinggan sa bahay? Taon-taon na lang. Tuwing birthday, ang regalo, baso. Pinggan. Kasi yan nagkakaubusan eh. Bakit po ganon, mga kapatid? Ulitin ko yung tanong ko. Bakit maraming pamilya wasak? Ito ang sagot. Dahil walang kapayapaan na galing sa Panginoon. Dahil kapag ka po tayo, ito, tandaan niyo po ito, kapag ka ikaw, nakipagkasundo ka sa Diyos, ang unang-unang iririgalo sa iyo ng Diyos, peace of mind. Peace in your heart. Kapag ikaw, nagkaroon ka ng peace of mind, peace in your heart, magkakaroon ka rin ng peace with other people. Gusto mo lahat patawarin. Gusto mo lahat makipagkasundo ka. Naintindihan po ninyo? So, yun pong ibig sabihin nito. Kaya sinabi dito, He is the Prince of Peace. Bakit? Dahil kapag ka pumasok ang Panginoon sa puso natin, nagkakaroon tayo ng pakikipagkasundo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo war freak. Ayaw mo ng kaguluhan. Nakikipagkasundo ka doon sa asawa mo. Nakikipagkasundo ka sa anak mo. Nakikipagkasundo ka doon sa mga nakaaway mo. Humihingi ka ng tawad kahit hindi naman kahit sabihin na natin na hindi ikaw may kasalanan, pero humihingi ka ng tawad. Ngayon, kung ayaw kang patawarin, problema na niya yun. Siya ang magdadala niyan. Naunawaan po natin, pero ikaw, hanggat hindi mo nararanasan ang kapatawaran ng Panginoon at yung kapayapaan ng Diyos, yung bawat galit at sama ng loob, parang sibat yan na nakatusok sa puso mo. Naintindihan po natin. Ito bakit maraming tao maramdamin? Simpleng bagay, dinaramdam. Bakit maraming tao hirap pakibagayan? May kilala ba kayong gano'n? Mga tao, mga maramdamin, mahirap pakibagayan. Yung bang parang, ikaw lagi mong kakapain yung ugali. Lagi mong okay ka, ugali. Ano kayang signal number nitong taong ito ngayon? Number 1, number 2, number 3, number 5. Lagi mong kakapain na, kumusta ang weather? Hindi ba? Bakit may mga ganon? Kasi nga itong taong ito, punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno ng sakit sa puso. Hindi ma-overcome yung galit, yung sama ng loob na, okay, sabihin, eto yung mga taong mahirap pakibagayan, yung mga taong, yung ugali, hindi mo ma-spelling, no? Ito yung mga taong punong-puno ng ng maraming itinatago yan.
na sama ng loob, galit, unforgiveness sa puso. Pakinggan niyo po yung sinasabi ko ha. Kung totoong naranasan mo yung kapatawaran ng Diyos, marunong ka ding magpatawad. Kung totoong naranasan mo yung kapayapaan na galing sa Panginoon, hindi ka magiging maramdamin, hindi ka mahirap pakisabahan. Naintindihan niyo ba? Kaya ang sabi dito, Prince of Peace. Naintindihan natin. Maraming mag-asawa magkakasundo. Maraming pamilya mabubuo. Because Jesus Christ is the Prince of Peace. Naintindihan ba natin mga kapatid? Okay? Hindi na natin kailangan ng divorce. Hindi natin kailangan ng annulment. Hindi natin kailangan ng legal separation. Kung matututunan lang natin na tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Naunawaan po niyo mga kapatid. Anong sabi dito sa Juan 14, talatang 27? Basahin natin. 1, 2, 3. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, magulo sa mundo, magulo. Pero huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot sa kabila ng kaguluhan na ito dahil iniiwan ko sa inyo ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa akin. Hindi yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo na pansamantalang kapayapaan. Naintindihan niyo ba? Dahil yung kapayapaan na galing sa Panginoon, long-lasting, nagtatagal. Hindi panandalian lang. Okay. Now, meron pong isang teacher, ang sabi niya, class, dugtungan nyo nga ito, Christmas is about blank. E di yung mga bata, sabi, teacher, Christmas is about toys. Okay. O sige nga, ano pa? Teacher, Christmas is about Christmas party. Christmas is about money. Ang dami. Ayun isa. Christmas is about Santa Claus. Kung ano-ano. Christmas is about food. Christmas is about new dress. New shoes. Ang dami. Halos lahat, mga kapatid. Yung 40 na students, isa lang ang nagsabi na Christmas is about Christ. Hindi ba? Mas sikat si Santa Claus pag Pasko kaysa kay Christ, di ba? Tama, mali. Pakinggan niyo yung mga Christmas songs. Di ba puro Santa Claus? Tingnan niyo yung mga outfit pagka Pasko. Puro Santa Claus, di ba? In fact, pagka nga nagbati, Merry Xmas! Merry Xmas? Huwag kayong makiki-Merry Xmas sa akin at baka tamaan kayo, ha? Alam niyo, nagtuturo ako sa 20 years ko itinuro yung algebra. High school, sa Grace Christian High School, sa MCU, sa World City Colleges. Kapag ka isinulat ko na yung solve for X, ang mga estudyante naiiyak na. Kaya ginawa ko, pinalitan ko. Solve for J. Kasi J yung pangalan ko. Solve for J para hindi na X. Kasi yung X, talagang sabi na isa, bakit naman laging iniwanan ko na nga si X pinapasolve pa sa akin uli. Solve for X. Yung X kasi sa algebra, unknown. So, pero bakit pag Pasko, ginagamit pa rin natin Xmas? May ibig sabihin yan yung X. Kasi yan, yung symbol yan ng Greek letter na X, which is C. C. Pero ilan ba naman na nakakaalam na symbol ng Greek pala yung X na yan, ng 4C? So, wag mo nang gamitin yung Xmas. Christmas na lang. Buuin mo na. Okay? So, mga kapatid, Christmas begins with Christ. Because without Christ, there is no Christmas. Naintindihan natin? Okay? So, in life application, ano ba yung mga dapat nating tandaan? Una, joyful expectation of Christmas. Ibig sabihin, magkaroon ka ng nagagalak na puso na paghihintay sa Kapaskuhan. Sa inaalala natin na si Christ ay ipinanganak 2,000 years ago. Totoo, hindi December 25 pinanganak si Christ. According to Jewish Bible scholars, bandang March or April.
Kaya kung March or April ang birthday mo, baka ka-birthday mo si Christ. Pero ang mahalaga, minsan, sa isang pagkakataon sa history ng mundo, ipinanganak ang tagapagligtas. Ngayon, kung gusto mong i-celebrate ang Christmas ng March 25, edi mag-celebrate ka. Walang pumipigil sa'yo. Napagkasunduan, December 25, edi makiayon ka na lang. Pero ang totoo niyan, hindi talaga December 25 pinanganak si Christ. Pero ang mahalaga, meron tayo sa loob ng isang taon, ang buong mundo sineselebrate yung kapanganakan ng ating tagapagligtas. Yan ang mas mahalaga. Amen? Yeah. Kung ayaw mo mag-celebrate, bahala ka. Basta kami magse-celebrate kami. Meron nga akong co-faculty sa MCU, pharmacy to. Co-faculty ko sa College of Pharmacy. Yung church sila, hindi naniniwala sa Pasko. Pero kapag kabigayan ng bonus at magka-Christmas party, nandun siya. Kaya sabi ko, di wala kayong Pasko? Ba't andito ka? Letter E, encouragement in His promises. Ibig sabihin, ma-encourage tayo sa mga pangako ng Panginoon. Okay? Tandaan natin, sabi dito, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Let us be encouraged in the titles of our Messiah. Pangatlo, strength in our mighty God. Magkaroon tayo ng lakas galing sa kapangyarihan ng Diyos. Be strong in the Lord and in His mighty power. Ephesians chapter 6 verse 10. Kung nangihina ang faith mo, kung ikaw pinanghihinaan ka ng loob, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng lakas. Manampalataya ka that your God is a mighty God who created the heavens and the earth. Next is unwavering faith in times of trials. Ibig sabihin ng unwavering, yung bang hindi nagmamaliw, hindi nanghihina, hindi nawawala. So yung pananampalataya natin, mga kapatid, huwag mong bibitawan yan. Sa panahon ng mabibigat na pagsubok, ang makakapagsalba lang sa iyo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya kung sasabihin mo, Pastor, saka na ako attend ng church, kapag ka okay na ako, pag wala na akong problema, pag magaling na ako, kapag ka, saka na ako attend ng church, alam niyo mangyari dyan? Hindi ka na makaka-attend ng church. Bakit? Hindi nauubos ang problema. Naintindihan niyo ba? Kung gusto mong maging matagumpay yung sa problema na yan, lalo kang lumapit sa Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Makinig ka doon sa mga sermon ko. Hindi puro si Tulfo pinapakinggan mo. Naintindihan ba natin? I have nothing against Tulfo, I have nothing against Arnold Clavio. Pero kung puro na lang silang pinapakinggan mo, sa palagay mo, makakatulong yan sa problema mo. Pero kung pakikinggan mo yung salita ng Diyos, mga Christian music, yung mga sermon natin, unti-unti, makakayanan mo yan. Mariremind ka ng mga pangako ng Panginoon. Lalakas ang faith mo. Okay? And, pinakahuli, sharing His peace with all our loved ones. So, ibig sabihin, yung kapayapaan na galing sa Panginoon na naranasan mo, ibahagi mo naman sa iba. Kung wala kang mairegalo, iregalo mo yung kapayapaan na galing sa Panginoon. Naintindihan ba natin? Sabihin mo, mga Brad, mga Sis, mga Mars, mga Pards, pasensya na, wala akong cash ngayon babawi na lang ako next Christmas, pero isang bagay ang pwede ko ibigay sa inyo. Yung kapayapaan na naranasan ko galing sa Panginoon, yun ang gusto ko ibahagi sa inyo. Kasi yun, libre, walang bayad, at siguradong makakatulong sa inyo. Naunawaan po natin, the greatest gift that we can receive is the peace that comes from God. Alam po ba ninyo mga kapatid, itong sa Lucas 2:11, sabi dito, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Alam po ninyo kung gaano katagal, mula Isaias 9:6, bago makarating yung Lucas 2, talatang 11, 700 years ang pagitan. Naintindihan niyo ba yun? Yung hula, yung propesiya sa Isaiah 9:6, 700 taon ang lumipas bago nangyari yung sa Lucas 2, talatang 11. Bakit ganun? Ang tagal.
Ito po ang sagot dyan. Ecclesiastes 3, talatang 11. Basahin natin. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon sang-ayon sa kanyang kalooban. Sa English, God has made everything beautiful in His own time. Ano po ibig sabihin nito? Lahat ng mga bagay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos sa perpektong panahon. Maaring sa palagay mo, Lord, ang tagal naman. Ang tagal ko nang naghihirap, ang tagal ko nang nagpe-pray. Kailan ba talaga darating yung sagot? Marami sa atin ganyan, di ba? Kahit ako, ganyan din ako. May mga times na tinatanong ko si Lord, Lord, hanggang kailan ako maghihintay? Pero alam niyo, ito yung sagot ng Panginoon sa mga tanong natin eh. God has made everything beautiful in His own time, according to His will. Kasi alam niyo, kung sakaling wala sa timing yung pagsagot ni Lord, sigurado magkakaproblema. So, lahat yan may timing. Yung Ecclesiastes chapter 3, there is a season for everything under heaven. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos na mangyari ang lahat ng mga bagay ayon sa kagandahan ng kanyang kalooban. Sa palagay mo, ang tagal. Pero sa Panginoon, kita niya lahat eh. Past, present, future. Kita ng Diyos lahat yan. Bakit? Nilikha niya ang panahon. God created the time. God created the past, the present, and the future. Kita niya lahat yan. Nakapanood na ba kayo ng basketball or ng boxing na replay? Hindi ba? Sabihin natin, di ba, kahit yung sa, halimbawa, first quarter, second quarter, third quarter, tambak yung team mo. Pero dahil tapos na, panood mo na, alam mo panalo yung team mo, hindi ba parang, di ba haling tambakan, panalo naman sa hulyan. O kaya para si Manny Pacquiao, bugbog halimbawa sa first 2-3 rounds. Pero manonood ka ng replay, alam mo panalo si Manny, okay lang, hindi ka atakihin sa puso. Kasi alam mo na yung katapusan eh. Naintindihan niyo ba? The same thing with God. Alam na ni Lord yung katapusan. Bago pa magsimula, alam na ni Lord yung katapusan at yung katapusan, maganda. Naintindihan ba natin mga kapatid? So, it is because God has made everything beautiful in His own time. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for showing us, O Lord, the character, the attributes of the promised Messiah. Thank you, Lord Jesus, because you are our wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Dalangin ko po, Panginoon, maranasan po namin yan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin at maisakabuhay namin ang kahalagahan ng Isaias 9:6 sa aming buhay, anumang kalagayan o sitwasyon na aming pinagdaraanan. Panginoong Jesus, maghari po kayo sa aming buhay. Ito ang aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.